kapag nagkakaisa ang isang tahanan, sabi niya hindi kayang buwagin ito. At gusto kong magsama-sama tayong lahat na dumulog sa trono ng Panginoon at hingi ng kanyang tulong. Dahil ang Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang pangangailangan ng bawat isa, kung ano yung pupuno sa ating spirito. Hallelujah. Panginoong Diyos, Ikaw ang aming Ama. Panginoong Yesus, Ikaw ang aming Panginoon. Lord, we are gathered in this place, Lord, to allow your Spirit to minister unto us. We are asking you, Lord, let your word minister in our hearts. At sa lahat, Panginoon, ng merong mga tengang makinig, may mga matang gustong makakita, at mga pusong gustong umintindi, Panginoon. Hinihiling namin ngayon, nagkakaisa kami, Lord. Let your anointing flow from me to your people and to everyone who are under my voice. Sa lahat, Panginoon, ng makakapakinig at makakapanood ng service na ito, Panginoon. Speak. Mangusap ka, Panginoong Diyos, sa aming mga puso. And Lord, I'm asking for your utterance. Naway ang lumabas sa aking mga bibig, Panginoon, ay yung tanging kakailanganin ng iyong mga tao, ng iyong mga anak, yung mga salita, Panginoon, that will edify the persons who would receive it. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoong Diyos, na maingat mong gagawin at tutuparin ang lahat ng iyong pangako para sa lahat ng taong may pusong sumunod, Panginoon. You are careful to watch over your word and to perform it in the lives of everyone who would obey your word. So ngayon pa lamang, Panginoon, we thank you in advance dahil alam namin, Panginoon, tinanggap na namin ang pagpapala mong ito ngayong umagang ito pa lamang, na binigyan mo kami ng pagkakataon upang sambahin ka at pagkakataon na makapakinig ng iyong salita. Muli, nagkakaisa kami, binabalik sa iyo at itinataas sa iyo ang lahat ng kalwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. And Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nabe-bless mo ba kayo? Amen. Amen. It's a blessing to be in the house of the Lord. Amen? Amen. Amen. So, makita niyo po dyan, ano? The sign of Jonah. Sino po nakakaalam ng kwento ni Jonah? Isa lang yung nag-present, Ayun. Alam niyo yung kwento ni Jonah. Ito yung patungkol dun sa taong kinain ng malaking isda. Dahil, bakit siya kinain ng malaking isda? Tinakbuhan niya ang Diyos. Tinakbuhan niya ang Diyos nung inutusan siya ng Diyos. Pero bago tayo pumunta sa kwento ni Jonah, gusto kong basahin natin dun sa Luke chapter 4, in verse 18 and 19. Sabi niya dyan, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to preach the gospel to the poor. Actually, in the King James, sabi niya, to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Ito po, yung unang nagsalita ang Panginoong Hesus sa sinagoga. In the synagogue, nung pumunta siya, binigay sa kanya yung aklat ni Isaiah, at nangusap siya doon. Binasa niya ito. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. For He has anointed me. Sabihin nga natin, He has anointed me. He has anointed me. He has anointed me, sabi niya, to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, a recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. At sinabi ng Panginoon sa mga sumusunod sa talata, isinara niya yung libro, at sinabi niya, this day is this prophecy fulfilled. Sabi niya, ngayon nangyari ito.
Ito yung anointing ng Panginoong Jesus. Ano? Ang anointing ng Panginoong Jesus, yung pagpapahid sa Panginoong Jesus, sabi niya, is to preach. Ilang beses natin makita dyan yung word na proclaim or preach. Ano? In the original, it is to preach. The good news, the gospel. Preach the gospel to the poor. Ano yung gospel to the poor? Ano yung good news para sa mga mahihirap? Na pwede ka nang hindi maging mahirap. Good news ba yun? Hindi kayo, ayun yung malis sa kahirapan. Kaya nga gospel kaya good news. Ito yung isang anointing na Panginoon, to preach the gospel to the poor. The gospel to the poor, ang sinasabi niya, hindi ka na magiging mahirap. If you would read in 2 Corinthians chapter 9, verse 8, ano sabi niya? Sabi niya doon, we know the grace of the Lord Jesus Christ. Alam natin yung biyaya ng Panginoon. That though He was rich, He became poor. Though He was rich, He became poor. That through His poverty, we might become rich. Good news ba yun? Amen. Amen. Good news yun. Sabi niya, mayaman ang Panginoon, pero naging mahirap siya. Saan siya naging mahirap? Nung ipinako siya sa krus. Wala siyang saplot. Lahat ng ari-arian niya, lahat ng mga damit niya, pinagsugalan nila, pinaghati-hatian nila. He became poor. Bakit? Sabi niya, that through His poverty, we might become rich. To proclaim, to preach the gospel to the poor, to heal the broken-hearted. Yung mga masasama, yung mahina, may mga sakit sa puso, o hindi sakit sa puso yung heart attack, kundi yung may mga dinaramdam sa kanilang mga puso, sabi niya. You know? To heal, para pagalingin. You know? Yung may mga sakit sa puso, to heal the broken-hearted. To preach deliverance to the captives, para iproklama na meron ng kalayaan dun sa mga addicted. Ano? Yung mga nakakulong. Maraming taong mga nakakulong sa kanilang mga addiction. No? Pumarito, ang anointing ng Panginoon para iproklama yun. Na pwede na tayo maging malaya. Because sabi niya, whom the Son sets free, is free indeed. Kung sino yung pinalaya ng Panginoong Jesus, ng anak ng Diyos, ay tunay ngang malaya. No? To set at liberty them, or to preach deliverance to the captive, recovering of sight to the blind. Actually, hindi lang pagpapagaling ng mga bulag ito, na physical. Maraming tao ang spiritually blind. Ano? Nagbubulag-bulagan o talagang bulag. Ano? Ang mga Pariseo, sabi nila, nung may pinagaling na bulag ang Panginoon, sabi nila, ibig mo bang sabihin, bulag din kami? Ang sabi ng Panginoon, dahil sinabi yung bulag kayo, nananatili yung kasalanan. Dahil sinabi nakakakita kayo, ano? Nananatili sa inyo yung kasalanan ninyo. Mabuti pa kung bulag kayo, sabi ng Panginoon, pagagaling mo kayo. Maraming gustong pagalingin ng Panginoon ng mga bulag. Spiritually. No? Hindi lang physically. Ang sinasabi ng Panginoon dito na bulag, talagang blind spiritually. Ano? That they might have, that they may recover from blindness. Recovering of sight to the blind. To set at liberty them that are bruised. Para palayain yung mga nasugatan. Sabi niya, saan tayo yung mga nasugatan? Ano? Marami. Ano? Nasaktan tayo, nakaranas tayo ng mga sama ng loob. Sabi niya, ang Panginoon din ang nagpapalayan niya. At ang panghuli, sabi niya, to preach the acceptable year of the Lord. Para iproklama yung tamang panahon ng Diyos. Ano ba yung panahon ng Diyos? Nangako ang Panginoon na babalik siya. Amen? Amen. Naniniwala ba tayo babalik ang Panginoon? Amen. That is the second coming. Pero mayroon pa siyang isang pangako eh. Nangako siya na
kukunin niya ang kanyang simbahan bago magkaroon ng judgment dito sa lupa. Amen? Naintindihan ba natin yun? Alam ba natin yun? That is the rapture. You know? And that is to proclaim the acceptable year of the Lord. Yan yung anointing ng Panginoon. Pero alam nyo ba, na yung anointing na yan ay anointing din natin. Anointing din natin yan. As part, anyone who is in Christ, they have that same anointing. Meron kayong anointing para iproklama the gospel to the poor. Meron kayong anointing to heal the brokenhearted. Meron kayong anointing to preach deliverance to the captives. Recovering of sight to the blind. Meron kayong anointing para iproklama yung salita ng Panginoon. Yung muling pagdating ng Panginoon. Meron tayong anointing na yun. Alam niyo ba na meron tayong anointing na yan? Hindi, yung pastor lang. Pastor lang, trabaho ng pastor yan. Hindi po. Trabaho po ng bawat mananampalataya yan. No? As part of the Lord Jesus Christ, sabi niya, if anyone is in Christ, are we in Christ? Amen. 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 We are in Christ. If we are in Christ, we are part of the body of Christ. Kung yung anointing ng Panginoon mula sa kanyang ulo sa kanyang katawan, then kasama sa anointing natin yan. No? Kasama sa anointing yan. Yan ang sinabi niya. Can you go to the next slide? In 2 Corinthians. In 2 Corinthians, ito ang sabi ni Pablo. No? Now it is God who establishes us. 2 Corinthians chapter 1, verse 21 and 22. It is God who establishes and confirms us in joint fellowship with you in Christ. Sabi ni Pablo, ang Diyos ang siya nagtalaga, ang nagtatag para magkasama-sama tayo nila Pablo. Saan tayo magsasama-sama nila Pablo? In fellowship? In Christ. Ang Diyos ang nagtatag na kaya kayo nandito ngayon para maging kasama kayo sa fellowship in Christ. Sino ka-fellowship natin in Christ? Yung mga naunang mga disipulo. No? And it is God who has anointed us. Sabihin nga natin yun, God anointed us. God anointed us. God anointed you, mga kapatid. God anointed us. Ano yung anointing? Yung anointing, it is, yan yung pagpapahid. In the Old Testament, merong tatlong ina-anoint. In the Old Testament, ang ina-anoint nila, yung mga hari. Kapag merong itatalagang hari, ia-anoint yan. Bubuhusan niya ng langis. Pangalawa, yung mga saserdote, yung mga pare, the priest, and the high priest. Bago si Aaron, bago siya nanungkulan bilang high priest, binuhusan siya ni Moses ng anointing oil. At ang pangatlo, yung prophet. Kapag merong prophet na nilalagay ang Panginoon, ina-anoint yan ng oil. Si David, in-anoint ni Samuel para maging hari. Si Aaron, in-anoint ni Moses para maging high priest. Ang Diyos ang nag-a-anoint ng bawat prophet. Ano ang prophet? Ang prophet ay yung mga nagsasabi ng salita ng galing sa Diyos. Pwedeng futuristic yung sinasabi nila o pwedeng yung ngayon. Tulad ngayon, sinasabi ko sa inyo yung salita ng Panginoon, I am being a prophet to you. So, sinabi niya dyan, it is God who has anointed us, empowering us with the gifts of the Spirit. It is He who has also put His seal on us. Nilagay niya yung selyo sa atin. That is, He has appropriated us and certified us as His is. May certification tayo na tayo ay sa Panginoong Hesus. Tayo ay pag-aari ng Diyos. And He has given us the Holy Spirit in our hearts as a pledge.
Ano yung pledge na yun? Like a security deposit to guarantee the fulfillment of His promise of eternal life. Kaya yung sinasabi kong anointing ng Panginoon, anointing din natin. No? Pero alam niyo ba na maraming tagasunod ang Panginoon ang katulad ni Jonah. Ano? Na binigyan sila ng salita ng Panginoon pero ayaw nilang sundin. Ano? Ito, sinasabi ko sa inyo bilang tagapagsalita ng Panginoon ngayon, bawat isa sa atin na nandito, meron tayong anointing. Ano yung anointing na yun? To preach the gospel. Anointing natin yun. Hindi yung pastor lamang ang mag-preach ng gospel. To heal the broken-hearted. Para magbigay ng comfort sa mga nasasaktan. May anointing tayo nun. Ano? To set at liberty. Palayain yung mga nakakulong. Hindi yung mga nakakulong sa city jail, ha? Wala tayong karapatan palayain yung mga yun. Baka mamaya itinatakas nyo sila. Etong anointing ko. Hindi ko. Ano? Meron tayong anointing para sabihin na babalik na ang Panginoon. Ano? Anointing din natin yun. At tulad ni Jonah, sabi ko, maraming mga Kristiyano ang ayaw. Hindi lahat ng maririnig natin galing sa Diyos ay maganda. Ano? Kung minsan may maririnig tayong sinasabi ang Diyos, utos ng Diyos na ayaw natin. Tulad ni Jonah. Kapag binasa niyo yung Book of Jonah, actually pwede niyo basahin pag-uwi niyan. 4 chapters lang yun. 4 chapters na maiigsi. Ilan lamang yung mga verses niya. Pwede yung tapusin na bago kayo mananghalian or bago kayo matulog mamayang gabi. 4 chapters, tapos niyo yung Book of Jonah. At makikita niyo kung ano yung heart ng Panginoon. Makikita niyo kung ano yung heart natin sa salita ng Panginoon. Ano? Sabi niya kay Jonah, you go and preach to Nineveh. Ano? Dahil ang kasamaan sa Nineveh, sabi niya, umabot na sa akin. Umabot na sa langit. Nineveh is a place in Iraq. Ano? Ngayon, Iraq na ngayon yan. Formerly Assyria. The Assyrians, yan yung mga pinakamasasamang tao noong panahon na yun. Ano? Talagang mga brutal itong mga tao. And even nung mga nakaraang 10 years ago or 20 years ago, nakita nyo paano yung mga taga-Iraq, kung paano nila putulan ng ulo yung mga Kristiyano. Nakahilera yung mga nasa ISIS. Nakahilera yung mga, isa-isa nilang puputulan ng ulo yung mga yun. Ganyan karumal-dumal ang mga tao sa Nineveh. Kung saan inutusan si Jonah para mag-preach. Kung kayo yung nasa lugar ni Jonah, tatakbuhan nyo rin ba ang Diyos o susunod kayo sa Diyos? Sabi ng Diyos, pumunta ka sa Nineveh. Mag-preach ka doon dahil napakasama na ng mga tao doon. Umabot na sa kalangitan. Ano? Siguro ako, tatakbo rin ako. Pag sinabi ng Panginoon sa inyo, pumunta kayo ngayon doon sa naggigiyar ang mga bansa at mag-preach kayo ng repentance doon. O sabihin ng Panginoon, Sister, pumunta ka nga doon sa lugar ng mga Muslim dito sa dito sa BGH at kausapin mo sila. Sabihin mo, ako ang tunay na Diyos. Susunod ba tayo? O katulad ni Jonah, itatakbo rin tayo? Pero alam niyo ba na kahit saan tayo tumakbo bigla na lamang kahit nagtatago ka sa pinakamalalim na lupa, bigla sasabihin, "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" We cannot run away from the Lord. Amen? Amen. Pero bago tayo pumunta ng malalim dun sa Book of Jonah, can you go to the next slide? In Matthew chapter 16, in verse 1 to 4, ito ang sabi niya. The Pharisees and the Sadducees came to Jesus and tested Him by asking Him to show them a sign from heaven. Bigay ka nga ng sign. He replied, when evening comes, you say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, today it will be stormy, for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky,
but you cannot interpret the signs of the times. Sabi ng mga Hudyo, mga Pharisees, and the Sadducees, sabi nila kay Jesus, nag-preach ka ng ganyan, sige nga, magbigay ka nga ng sign sa amin. Sabi ng Panginoon sa kanila, no? Magagaling kayo magtumingin ng signs eh. Alam nyo, basahin yung kalangitan, alam nyo kung kailan na araw, at alam nyo kung kailan uulan. Pero hindi nyo alam kung paano basahin yung mga signs na nangyayari sa mundong ito. Ano ba yung mga signs na nangyayari sa mundong ito? Nakikita ba natin bilang mga Kristiyano kung ano ang nangyayari sa mundo ngayon? Alam ba natin, may kukumpara ba natin kung ano na ang nangyayari sa mundong ito? In Matthew chapter 12, go to the next slide please. In Matthew chapter 12, verse 39, ito rin yung sinabi ng Panginoon. He answered, "A wicked and an adulterous generation asks for a sign. But none will be given except the sign of the prophet Jonah." Naghahanap kayo, an evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given but the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Sabi niya, 3 araw at 3 gabi pala si Jonah doon sa loob ng isda, ng malaking isda. Sabi ng mga scientific ngayon, imposible yan. Hindi magkakasya ang tao sa bibig ng isang kahit pinakamalaking balyena. Yun ang sabi ng mga science. Pero ang sabi, pag binasa yung Jonah, God prepared a big fish. Kung ang Diyos ang gumawa, posible ba o hindi? Posible. Because all things are possible unto God. Amen? Amen. Sabi niya, an evil and an adulterous generation. Alam niyo bang ganun ang generation natin ngayon? Our generation right now is an evil and an adulterous generation. Kaya nagtataka ako maraming Kristiyano ang nahihiyang i-preach si Jesus sa mga adulterous and wicked generation. Bakit ka mahihiya? Wicked and adulterous generation ito. Hindi dapat tayo nahihiya na ipangaral ang ating Panginoon. Dahil ito yung henerasyon natin. Alam niyo ba na itinakda ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay mabuhay sa henerasyon na ito? At itinakda rin ng Panginoon na itong henerasyon na to, dito ka maboborn again. Dito ka mananampalataya sa Panginoon. Kung bakit itinakda ng Panginoon yun, meron siyang dahilan. Bakit kailangan mabuhay tayo dito sa wicked and adulterous generation nito? Dahil unang-una, meron tayong anointing. Sabihin nga natin ulit, anointing. Meron akong anointing. Sabihin mo nga. Sige, sabihin niyo pa ulit sa katabi ninyo, meron akong anointing. At meron kang anointing. Meron tayong anointing po. Yung anointing ng Panginoon, anointing natin yun. Alam niyo, gusto ko lang i-share sa inyo yung ibang mga nasaksihan namin nung nag-attend kami ng seminar. This week. Actually, nag-start nung Tuesday, Wednesday, and Thursday. At isa doon sa mga Singaporean na speakers, napakaganda nung ipinakita niya. In our generation right now, sana makita niyo itong nasa monitor natin. In our generation right now, the evolution of family. Gusto kong i-share sa inyo ito. Can you go to that evolution of family on the next slide? Yung evolution ng yung pag-iba ng pamilya ngayon. Si Dr. Fred Stoke, isang Singaporean. Dr. Fred Tok, ang pangalan ng Singaporean na yun. Pinakita niya yung evolution of the family. Go to the next slide. Ito yung traditional na family. Merong tatay, may nanay, may mga anak, at kasama nila ang Diyos. Kita niyo si God doon. That is the traditional family. Sabi niya, nag-evolve yan, nagkaroon na ng single parent family.
Doon pa. Balik ka po muna doon. Single parent family. From the traditional, naging single parent family, may isang nanay lang o isang tatay, naging accepted sa atin. May mga anak siya, pero kasama pa rin nila ang Diyos. Next slide. From single parent, nagkaroon na yung blended family na tinatawag. Yung nanay, nakipaghiwalay sa asawa niya, nakipag-asawa rin siya sa isang lalaki na may pamilya rin, nagsama-sama yung mga anak nila, it's blended family. Pero kasama pa rin nila ang Diyos. Pero kung titignan nyo, yung Diyos dyan, medyo palabo ng palabo. Balik ka nga doon sa unang slide. Tingnan nyo, dark, pero palabo ng palabo ang Diyos. Sige, go to the next slide. Then, from blended family, go to the next slide. Sabi niya, from blended family, ngayon, mapansin natin, yung dinks na sinasabi diyan, yung mga pamilya na ayaw na magkaroon ng anak, nag-aampon na lamang sila ng mga aso, pusa, may mga fur babies na sila, mas madali raw alagaan, wala masyadong responsibilidad. Karamihan sa mga generation natin ngayon, nandiyan na sila sa dinks. Nakita niyo yung Diyos, medyo lumalabo. Go to the next slide. From the dinks, papunta ng accepted na ngayon ang LGBTQ. Ang lalaki at lalaki, or babae at babae, magkasama na. Tapos mag-aampon pa sila. Anong mangyayari sa bata? Nalito na. Sino ang tatay ko? Sino ang nanay ko? At makita natin ang Diyos nawawala. Lumalabo ng lumalabo. Go to the next slide. From LGBTQ, alam niyo ba na ito nakakatlungkot doon sa pinakita niya sa amin. In other countries, siguro sa country natin wala pa, pero alam niyo ba na mga tao ngayon, pwede na sila mag-asawa ng mga robot? Go to the next slide. Culture and values that influence the family. Yung mga kinasal dyan, yung mga kasama nila dyan, mga robot yan. Ang mga robot ngayon, hindi yung akala natin na stiff na ganyan na Hindi, meron na sila mga skin na akala mo skin ng tao. Go to the next slide. Yung nakapula dyan, robot po yan. Yan na ang inaasawa ng mga tao ngayon. Dahil hindi sila makapag-asawa ng iba, na pumapayag na ang mga ibang countries, ibang states na ikasal Canada, Pastor. ang tao, sa Canada, ang mga tao sa mga robots. Ang nakakatakot yan, mag-aampon pa uli sila ng mga anak nila. Hindi ko alam kung may mga napanood na kayong ganito. Meron yung series sa Netflix na The Umbrella Academy. Diba, meron silang doon na katulong nila na robot na yung nag-alaga sa lahat ng mga anak ng professor doon. Pinapakita nila na it is allowed. Ganyan na po kasama ang mundo natin. Meron ba tayong dapat gawin? You marry yourself, Pastor. Di mo lang. Sige. Punta ka doon sa next slide. Meron niyang sologamy na sinasabi na pwede na nilang pakasalan ang sarili nila. Solo. Wala lang sa akin yung mga video kasi. Pero makikita nyo na itong mga taong ito, meron silang sing-sing, pupunta sila sa ceremony, ikakasal sila ng minister. Sino kinakasal nila? Yung sarili nila. They fell in love with themselves. Pwede ba nating mahalin ang sarili natin? Pwede. Pwede mo bang pakasalan ang sarili mo? Hindi. Ganun na kasira. Ang ulo ng mga tao ngayon. Anong susunod dito? Anong susunod sa tingin niyo dyan? In the Old Testament, makikita natin na alam niyo kung bakit pinasira ng Panginoon yung mga pinalupig ng Panginoon yung mga tao sa Kinaan. Dahil sobrang sama ng mga tao doon, hayop ang mga inaasawa nila. So sa tingin niyo, darating pa tayo doon? Yes. Mukhang dahil sobrang sira na ang henerasyon natin. It's a wicked
and an adulterous generation. We are living in that time. Mga kapatid, we are living in that time. Tapos karamihan pa sa mga Kristiyano, kuminsan sa halip na ginagawa nila yung anointing nila, doon mismo sa loob ng church nag-aaway-away, nagkakatampuhan, hindi na nag-uusap, hindi nagkakaisa. Dapat doon ngayon tayo nagkakaisa mga Kristiyano. Alam ko, sabi ko sa inyo kanina, hindi lahat ng sasabihin ng Diyos sa atin ay gusto nating gawin. Pero meron tayong anointing eh. At yung anointing na yon, kung sasabihin lang natin sa sarili natin tulad ng sinabi ni Isaiah, "Here I am, Lord, send me." Siya ang magbibigay ng kakayanan. Actually, yung anointing na yun is, kapag sinali natin sa pinakamababaw na Tagalog, kakayanan yun. Meron tayong ability. That anointing is our ability. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo naman kailangan mag-isip pa kung anong sasabihin mo kapag nakaharap ka na doon sa mga pagsasabihan mo eh. Dahil yung Holy Spirit that lives in us will speak, will give us the word, will give us the wisdom. Pero dapat nandun yung puso rin natin na sabihin natin, may anointing ako dapat kong gawin. Amen. Next slide. Babalikan ko, sabi niya, "A wicked and an adulterous generation asks for a sign, but none will be given except for the sign of the prophet Jonah." Ano yung sign ni Prophet Jonah? Ano yung sign na binigay kay Jonah? Sabi ng Panginoon dyan, "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Yan yung pagkakalam ng marami na sign na binigay ng Panginoon nung sinagot niya yung mga Pharisees. The sign of Jonah. 3 days and 3 nights siya sa tiyan ng malaking isda. 3 days and 3 nights din. Ang Panginoon na may lilibing. Ang sabi. Pero alam niyo ba na meron pang isang sign na binigay ang Panginoon kay Jonah? Nung nag-preach siya, nung inutusan siya, sabi ng Panginoon kay Jonah, "You go to Nineveh and preach repentance." Doon, dahil sobrang sama na ng mga tao doon. Actually, napakasama talaga ng mga tao yung time na yun. Sobrang sama ng mga tao doon, umabot sa langit. Di ba ganun din ang nangyari doon sa time ni Noah? Sa sobrang sama ng mga tao, umabot sa Diyos yung sama ng tao. Ganun din yung nangyari kay Nimrod. Actually, Nineveh or Iraq was founded by Nimrod. Sino si Nimrod? Siya yung gumawa ng Tower of Babel. Sa sobrang sama ng mga tao, bumaba ang Diyos, pinag-iba-iba yung mga salita nila para hindi sila magkaintindihan. Meron pang isang sign. Anong ginawa ni Jonah nung sinabi ng Panginoon sa kanyang, "You go to Nineveh and preach"? Ayaw niya. Tumakbo siya. Sabi niya, nagbayad siya ng pamasahe. He went down to Tarshish. That's in chapter 1, verse 1 and 2. Sabi niya, he went to Tarshish, he rode the ship, and paid his fare. Matatakbuhan niya kaya ang Diyos? Alam niyo, habang tinatakbuhan natin ang Diyos, tayo ang magbabayad ng pamasahe natin. It will be costly habang tinatakbuhan natin ang Diyos. Kapag may nilagay ang Diyos sa iyong puso, sinabi niya, kausapin mo yung kamag-anak mo niya. Malapit na siyang umuwi sa akin. Hindi pa niya ako kilala. At kapag hindi mo ginawa yun, mahal ang bayad mo. At ikaw ang magbabayad nun. Meron akong isang kaibigan. Kasama ko sa trabaho na nasa EPSA ako. Kasama ko siya naging Christian. Dumating yung time na nagkasakit siya, narinig ko nagkasakit siya. And naging malala yung sakit niya. Nagdadrive ako ng taxi noon. Sabi ng Panginoon sa akin, napadaan ako doon sa lugar nila, may natid ako pasahero sa lugar nila. Sabi ng Panginoon, puntahan mo na yung kapatid mong yun. Inignore ko po. Sabi ko, wag muna ngayon. Sabi ko sa isip-isip ko, hindi ako sigurado kung Diyos ang nagsasabi nun. And kadalasan, kung meron tayong ayaw sundin na salita ng Panginoon,
sinasabi natin, baka hindi yung Diyos yun. Ano? Sabi ko noon, nag-preach ako minsan sa Irisan, sa isang church. Sabi ko, tumama ka ng loto. Tapos sabi ng Panginoon, bigay mo yung kalahating yan doon sa pamilyang yun. Anong sasabihin mo? I rebuke you, Satan, in the name of Jesus. Sabihin mo, yung demonyo pa yun, ano? Dahil ayaw mong sundin. Parang ganun sinasabi ko. At alam niyo, nung hindi ko sinunod yun, 2 beses ako napadaan doon sa lugar na yun, 2 beses nasa puso ko na dalawin mo yung kapatid mo na yun. At sabihan mo ng salita. Although Christian na rin siya. Ano? Christian na rin siya. Alam kong anytime na mamamatay siya, alam kong sa Panginoon ang ubi niya. Alam niyo yung last na punta ko doon sa lugar na yun at in-ignore kong salita ng Panginoon, after 2 days, natagpuan siya doon sa sala nila, doon sa sofa na ganyan, nakaluhod siya, ganyan yung kamay niya, kahiga na siya, wala na siya. Pero ang sama ng loob ko dahil na-ignore ko ang salita ng Panginoon. Dahil ayaw ko siyang pakinggan. Although alam kong nasa mabuti siyang kalagayan, yung papaano siya natagpuan na namatay, nakaluhod siya, naka-spread yung mga kamay niya, ibig sabihin nananalangin siya ng tulong siya ng Panginoon. Alam kong nasa maganda siyang kalagayan, pero ang sama ng loob ko. Gusto niyo bang maranasan yung ganun? Sabi, after na kinain dahil sa sobrang pagsuway ni Jonah, nung sumakay siya sa barko, sabi dun in verse 3, sabi niya, the Lord prepared a very strong wind, and the waves of the sea were roaring. Nagkaroon ng malaking bagyo doon sa dagat. Halos matumba na yung barkong sinasakyan niya. Si Jonah natutulog. Pero lahat yung mga tao doon, sabi na, bakit nangyayari sa atin to? Nananalangin sila. Hanggang sa nakita nila si Jonah, natutulog. Sabi na, bakit ka natutulog? Magdasal ka sa Diyos mo. Bakit nagkakaroon tayo ng ganito? Tinapon na nila lahat yung mga laman ng barko, pero ganun pa rin. Ayaw tumikip. Pinilit nilang makarating sa shore, pero ayaw. Ang sabi ni Jonah, umamin siya. Kasalanan ko lahat ito, sabi niya. Tinakbuhan ko ang Diyos. So, ang gawin ninyo, itapon niyo ako sa dagat. At huhupa yung bagyo na yan. At nung itinapon nga siya sa dagat, kinain siya ng isda. At pag binasa niyo yung chapter 2, nanalangin siya sa loob ng tiyan ng isda eh. Nananalangin siya. Nagsisi rin siya. Kaya after 3 days and 3 nights, isinuka siya. Go to the next slide, please. Isinuka siya ng malaking isda. So sabi diyan, in chapter 3, sabi niya, then the word of the Lord came to Jonah the second time. Pangalawang beses na to. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Proklamos mo sa kanila ano yung message na yun? The message of repentance. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Sumunod na siya. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city. So isang araw siya naglakad papunta doon. Proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. So pagkasuka sa kanya ng isda, siguro talagang ang dungis-dungis siya dahil nandun lahat yung suka ng isda sa kanya. Isang araw siya naglakbay, sumisigaw siya, 40 days! Pag hindi kayo nagsisi, lulipulin ng Panginoong Diyos ang lugar ninyo. Yang lugar ng Nineveh, pinakamasama yung mga tao dyan. Hindi ka basta-basta pupunta dyan. Sabi dyan, Jonah began by going a day's journey, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed. Sabi na, fasting tayo. And all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. Go to the next slide. Verse 6, when Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. This is the proclamation he issued in Nineveh. By the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herd or flocks
taste anything. Do not let them eat or drink, but let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently unto God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows, God may yet relent and with compassion turn from His fierce anger so that we will not perish. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Nagsisi sila. Ano? Pero sabi ko, bakit magsisisi ang mga taong ito? Bakit sila magsisisi? Sa proclamation ng isang hindi naman tiga roon, isang propeta. Nakita kaya nila yung itsura niya na mukhang bagong suka ng malaking isda ito. Kaya sila naniniwala? Hindi po, meron pang isang sign na ibinigay ang Diyos kaya naniniwala sila. No? Can you go to the next slide? Ito may research ko sa internet. Sabi niya dyan, a total solar eclipse over Nineveh in northern Iraq on June 15, 763 BC fits this time frame for the life and career of Jonah. Assyriologist Donald Weisman, a former curator of the British Museum and editor of Chronicles of Chaldean Kings and the Aladak tablets, published a lecture in the Tyndale Bulletin in 1979 where he argued persuasively that this eclipse would help explain the dramatic reaction of Jonah's preaching. Bakit sila naniwala? Nagkaroon po ng solar eclipse yung time na yun na nag-preach si Jonah. Bukas eclipse siya. Ha? Ang sabi niya dyan, according to the Assyrian writings cited by Weisman, here's what a solar eclipse would have meant to them. Itong ibig sabihin kapag nagkaroon ng solar eclipse, itong paniniwala ng mga tiga Nineveh. The king will be deposed and killed, and a worthless fellow will seize the throne. Rain from heaven will flood the land. The city walls will be destroyed. The Assyrians tells us that at such time there would be solemn fasting, and the king would hand over his throne to a substitute until the danger passed. At least once when there was a total solar eclipse, the Assyrians cried, Nineveh shall be overthrown. In Assyrian, Adi Arbat Uni Al-Ninuaki Inabak, which can also mean Nineveh shall be made to repent. Kaya sila nag-repent because of that solar eclipse. Sabi ni Sister Ilde, bukas magkakaroon ng solar eclipse. Go to the next slide. April 8, 2024, there will be a solar eclipse that will pass over 2 U.S. cities named Nineveh. Ano? Nung nilikha ng Diyos ang langit, ang sun, moon, and stars, ang sabi niya in Genesis chapter 1, in verse 14, He created the sun, the moon, and the stars for signs. Signs. For weeks, and for years. So, nandiyan yung kalendaryo natin. Ano? Pero, unang-una sabi niya, the sun, the moon, and the stars are for signs. Ang Israel, ang ginagamit nilang kalendaryo ay lunar calendar. The moon. Ano? So, kapag pag sun naman, solar, ito yung ginagamit natin na calendar. Yung Gregorian calendar is a solar calendar. Iba sa Israel, lunar calendar sila. No? Which means, yung sign ng solar eclipse is for the Gentiles, not for the Jews. The Jews seek for a sign. Sabi ni Jesus, you are seeking for a sign. A wicked and an adulterous generation seeks for a sign. May sign na binibigyan Panginoon sa mundo ngayon. Sa mga Gentile world. Sino ang mga Gentiles? Tayo ang mga Gentiles. We are the Gentiles. Ibig sabihin, hindi Hudyo. No? So kapag hindi Hudyo, part ng Gentile yan. So anong ibig niyang sabihin? Magkakaroon ng solar eclipse bukas, dadaan daw sa dalawang cities named Nineveh. Coincidence kaya? Sabi ng iba, gawa-gawa lamang yan ng mga religious groups. But we can never, sabi ng Panginoon, no? Do not neglect the prophecies. Huwag niyong
babaliwalain yung mga prophecies. So if it's something like this, ay siguro dapat tignan din natin. Hindi man dadaan sa atin itong solar eclipse na to, pero may sinasabi ang Panginoon. May sinasabi ang Panginoon na malapit na rin siya dumating. Pero tayong dapat gawin. Dapat natin i-share. Sinasabi ng Panginoon, sabi niya kay Jonah, sabihin mo sa kanila kung ano yung mensahe ko. Ito sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Sabihin niyo sa mga tao ano yung mensahe ko. Alam ba natin kung ano ang mensahe ng Panginoon? Do we know the gospel? Tayo mga believers, what is the gospel? Ano yung good news? 1 Corinthians chapter 15. Pagsunod. Yun ba ang gospel? Pag tinignan natin, hindi ko nilagay sa slide yun. Pero if you have your Bibles with you, can you open 1 Corinthians chapter 15? In 1 Corinthians chapter 15, in verse 1. Sige, buksan natin. 1 Corinthians 15, verse 1. Para ito alam niyo kung ano yung gospel. You are a church for more than 3 years. Dapat alam natin, pag sinabing, ano ba yung gospel? May nagtanong sa'yo, ano ba yung gospel? Sabi dito, in 1 Corinthians chapter 15, verse 1, sabi ni Paul, moreover, brothers, brethren, I declare unto you the gospel. I declare to you the gospel which I preach unto you, which also you have received and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Ito yung gospel, sabi niya, verse 3. For I delivered unto you first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4. And He was buried and He rose again the third day according to the Scriptures. Yan po yung gospel. Yan yung good news. That Christ died for our sins. He was buried and on the third day He rose again according to the Scriptures. Yan yung gospel na preach ni Pablo. Sabi niya, yan yung gospel na dapat yung tayuan kung hindi nyo nakalimutan. Huwag natin kakalimutan. This is the gospel. Kapag may nagtanong sa inyo, ano ba yung gospel? Ano ba yung good news? Ang good news, kapatid, namatay ang Panginoon para sa lahat ng kasalanan natin. Pero, inilibing siya, pero hindi siya nanatili sa libingan. Nabuhay siyang muli. Nabuhay siyang muli. Alam niyo kung bakit merong Old Testament and New Testament? Ang testamento, sabi niya in Hebrews chapter 9, ang testamento nagkakaroon ng kapangyarihan yan kapag namatay yung gumawa ng testamento. Halimbawa, may last will and testament yung magulang ninyo. Sabi niya, ang lahat ng ari-arian ko ay pupunta sa iyo. Habang buhay siya, hindi mapupunta sa iyo lahat ng mga nakasulat dun sa testament na yun. Pero pag namatay siya, pupunta yung abogado sa iyo, sasabihin niya, ang lahat ng ari-arian yung namatay, nakasulat dito sa testamento para sa iyo. Ang Panginoon, nung ginawa niya yung testament, kaya may New Testament, dahil namatay siya para sa ating kasalanan, nilibing siya, pero alam niyo bang, after 3 days, nabuhay siya para ipatupad yung testamento na yun. Amen? That we are now free from our sins. Malaya na tayo sa mga kasalanan natin. Go to the next slide. Anong sabi niya dyan? Meron tayong ministry. In 2 Corinthians chapter 5, in verse 18, sabi niya, now all things are of God, who has reconciled us unto Himself through Jesus Christ. And He has given us what? What did the Lord give us? What ministry did the Lord give us? The ministry of reconciliation. The ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Meron po tayong ministry. Una, sabi ko sa inyo, meron tayong anointing. Pangalawa, meron tayong ministry. Ano yung ministry natin?
the ministry of reconciliation. Dapat i-reconcile natin kay Kristo ang lahat. Dahil ang Diyos ay na kay Kristo, reconciling the world to God. Part ng anointing natin. Ano? At binigyan tayo ng mensahe. Ano yung mensahe natin? The word of reconciliation. Go to the next slide. Sabi niya, our position and our message. Ano yung message natin? Now then, we are ambassadors for Christ. Sabihin mo nga, I am an ambassador for Christ. I am an ambassador of Christ. Ambassador pala kayo eh. Ha? Meron kayong anointing, meron kayong ministry, meron pa kayong position, na yung position nyo, ambassador kayo. Alam niyo ba yung ambassador ng Pilipinas? Pag pumunta ng United States, back up yan ng buong Pilipinas. Kung if you are the ambassador of Christ, pag pumunta kayo sa isang lugar na sinabi ng Panginoon, mag-preach ka doon, back up ka ng buong kalangitan. Because you are an ambassador of Christ. At anong sabi niya? As though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf. Ito ang mensahe natin. Be reconciled unto God. Ang dali lang nung sasabihin pala natin. Bumalik ka na sa Diyos, kapatid. Tinatawag ka na ng Panginoon. Lapit na tayo sa Kanya, malapit na siyang dumating. Yan ang mensahe nating mga ambasador ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan niyo ba ang mensahe ng Panginoon ngayon? Amen. Meron tayong una, anointing. Anointing. Pangalawa, meron tayong position. Ano yung position natin? Ambassador. Pangatlo, meron tayong mensahe. Ano yung mensahe natin? Be reconciled to God. Ministry po natin yun. To reconcile our loved ones to God. Reconcile natin yung pamilya natin. Kawawa naman sila kung may iwan sila. Paano kung yung mensahe ng solar eclipse kay Jonah ay mensahe rin sa solar eclipse na mangyayari bukas? In 40 days! Kapag hindi kayo nagsisi, darating na ako, tutulog yung trompeta. Paano pag gano'n na sinabi ng Panginoon? Wala pa tayong gagawin? Hindi pa rin natin sasabihin sa mga kamag-anak natin, mahal natin, malapit na dumating ang Panginoon. Balik na tayo sa Kanya. Kung kinakailangan, sumigaw din tayo, in 40 days! Sumigaw tayo, sabihin natin. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na manumbalik na sa Kanya. Manumbalik na tayo sa Kanya. Tama na yung buhay natin sa kasalanan. Tama na yung buhay natin sa mundo. Hindi lang itong mga adults na sinasabihan ko, kasama tayong mga teenagers. Tayong mga bata. Sabihan niyo yung mga classmates ninyo. Kawawa naman yung mga classmates, may kaibigan ka, hindi siya Kristiyano. Ano? Pag nagkita kayo in the afterlife, sabi niya, alam mo naman pala, pati mo sinabi sa akin. Tagal nating mag-best friend sa school. Magkaklase tayo from first year to fourth year. Sabihin na natin, gampanan natin, huwag natin takbuhan tulad ni Jonah. Huwag natin takbuhan ang sinasabi ng Panginoon. Meron tayong anointing, meron tayong ministry, meron tayong message. Yan po ang gusto kong ipamahagi sa inyo sa umagang ito. I want you all to bow down your heads. Let's thank God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Thank you for taking us into your family. Salamat, Panginoon. Isinama mo kami sa iyong pamilya, Panginoon. Salamat din, Panginoon, na inilagay mo kami sa iyong ministry. You gave us a ministry. You gave us an anointing. You gave us a position. And you gave us a message. Lord, hinayaan mo, Panginoon, na kami ipanganak sa tamang panahon. Alam namin, ito yung tamang panahon na mabuhay kami para maging parte kami, Panginoon, ng end time harvest mo. Ngunit, Lord, hinihiling namin, bigyan mo rin po kami ng kakayanan. Tulad ng pangako mo that you have given us your anointing. The anointing to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted,
to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. You gave us this anointing, and you gave us a message, Lord, to reconcile the people. Lord, ikaw po nakakita ng puso ng bawat isa na narito ngayon habang dumudulog kami ng panalangin sa iyo, Panginoon. Then seek our hearts. Look at our hearts. Sa akin, Panginoon, sinasabi ko, Lord, patuloy mo akong gamitin. Nawa ngayon, bawat isa na narito ngayon ay magkaroon ng pananampalatayang gagamitin din siya ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Uutusan ka ng Panginoon. Bibigyan ka niya ng mensahe. At sa lahat ng ito, Panginoon, alam namin na kapag sumunod kami, madadakila ka. Kaya Lord, again, I lift up to you this congregation, this church in BGH. Lord, gamitin mo po, kahit kukunti po kami ngayon. Gamitin mo po ang bawat isa na narito, Panginoon. Bigyan mo po ng kakayanan ang bawat isa na magkaroon ng lakas ng loob, ng boldness, para ipamahagi ang salita mo, Panginoon. Para ipamahagi ang mensahe mo. You know that you are soon to come. Malapit ka nang dumating, Panginoon. It is imminent. Malapit kang dumating, Panginoon. Gusto rin namin, Panginoon, pagdating mo, madatnan mo kami na nagtatrabaho sa iyong ubasan. Na naglilingkod, Panginoon. At nag-aakay, Panginoon, ng mga taong tinatawag mo sa iyong kaligtasan. Higit sa lahat, tinataas namin ang bawat mahal namin sa buhay, Panginoon. Lord, continue to extend your grace and your mercy in their lives. Na Lord, kung hindi sila makikinig sa amin, Lord, magsuko ka po ng iba na marinig nila ang salita mo at manampalataya rin sila at ibigay nila ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. We are holding on to your promise, Lord, that when the trumpet sounds anytime, we will be part of those who will meet you in the air together with all the saints, and we will be with you forever and ever. Maraming salamat, Panginoon. Sa araw na ito, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa bawat tao, kaluluwa na narito ngayon, Panginoon, na nagkaroon, Panginoon, ng puso na makinig at nagkaroon ng puso na sundin ang mensahe mo. Muli, tinataas namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Maraming salamat po. Hallelujah. Sabi ko sa inyo kanina, no, the church is